Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Biblites Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan na banal na Santa Maria, ay ating ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito ay huwag pamarisan ang mga demonyo o diablo. Sila ay mamamatay tao at manggagawa ng kasamaan. Magbuo tayo ng mabuting pagkakaisa mula paghahari ng Diyos. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mula po dito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. So, mula po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 44. Ito po ang mensahe. Ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao, nasa simula pa, at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, niya'y likas sa kanya kapag siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma. Kabanata 6, talatang 14. Ito po ang mensahe. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kaganahang loob ng Diyos. Pagpatuloy natin sa mga taga-Roma pa rin, Kabanata 12, at talatang 1 at 9. Ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y mamamanhik sa inyo. Ialin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba ninyo sa Diyos. At ipagpatuloy po natin sa talatang siya. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 16. Ito po ang mensahe. Sapagkat mga ang takbo ng daigdig, samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, talatang 3, Kabanata 3, at talatang 12 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, ingatan ninyo na huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang talikdan ang Diyos na buhay. Salip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo hindi madaya at maging alipin ng kasalanan. At ipagpatuloy natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 31. Ito po ang mensahe. Higit sa lahat, pag sumakita ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkakalob niya ang kinakailangan ninyo. Ngayon, ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa tema na huwag pamarisan ng mga demonyo, sila ay mamamatay tao at maggawa ng kasamaan. So magbuo ng mabuting pagkakaisa mula paghahari ng Diyos. At ayon nga po sa mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa Bagong Tipan o doon sa Mabuting Balita, ay sinasabi doon ng banal na Panginoon Diyos na yung mga demonyo, sila ay mamamatay tao simula pa.
So, yan. Kaya sila ay ama ng kasinungalingan. So, kaya tayo ay sinasabi doon sa, sinasabi rin dito sa mabuting balita na tayo ay huwag padadaya sa mga kasamaan o para tayo ay upang tayo ay mahila o mahikayat sa kasamaan. So, kaya kinakailangan paigtingin natin yung ating pakaibigin yung mabuti at kasuklaman natin yung masama. So, dapat ganun natin ginagawa. So, tayo ay mamumuhay na dapat tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya. At huwag tayong, upang huwag tayong pamarisan natin yung mga mamamatay tao, yung mga demonyo at mga nakakaisa nito na mamamatay tao. Hindi dapat tayo maging mamamatay tao o gumagawa ng kasamaan. Sapagkat tayo ay tayo nasa ilalim na ng habag ng Diyos, so tayo dapat ay hindi gumagawa ng kasamaan. Kundi bagkos ay sinusunod natin yung kanyang kalooban at tayo ay sumusunod na doon sa kanyang nais na paggawa natin ng kabutihan mula nga dyan sa spiritual na pamumuhay. So, simply that tayo ay sumusunod doon sa bawat o paggawa ng mabuti. So, kaya tayo, yung ating mga sarili, para tayo ay paigtingin natin yung paggawa ng mabuti habang maiwasan natin yung kasamaan. Tayo ay yung ating sarili ay gawin nating buhay o buhay na hain sa Diyos. At maging banal tayo para tayo ay kalugdan ng Diyos. So yan ang nais ng Diyos na hain sa Kanya na tayo gumagawa ng mabuti o tayo nagpapakabanan o tayo naging mabuting tao. So yan ang mabuting hain sa Diyos. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, so siya ay naging isang mabuting hain sa Diyos. Dahil man, nagbibigay ka. So kapag nagbigay ka sa kapwa-tao mo, para ka rin nagbibigay sa Diyos. Ikaw ay naghahain sa Diyos. Sabagat isang mabuting gawa. Yun. At yun naman, so mula doon sa binibigyan mo naman, yun may isang magandang biyaya ng Diyos sa Kanya, na nihahatid mo sa Kanya bilang mabuting tao. So napakaganda ng mga aral na yun na dapat nating isabuhay para instead na ikaw ay pumatay ng tao, ikaw ay magbigay tulong sa kapwa-tao. So ganun. Ngayon kung ano ba, merong ang nangyayari, nagkakasala yung kapwa-tao mo at mabigat yung pagkakasala. Halimbawa, naging kung ang isang tao nga ay natukso bilang mamamatay tao, so ngayon ikaw ay yung bilang ikaw naman ay ang magiging pakikiharap mo dito sa mga natukso na ito. So hindi mo sila rin dapat gayahin bilang isa ring mamamatay tao. So ngayon meron namang itinalaga ang gobyerno diyan, ang Diyos diyan, na gobyerno, at meron ding itinalaga ang Diyos na kaparusahan diyan hanggang takdang panahon. So ngayon, yung gobyerno, so para ito ay mapigil, halimbawa, ang isang tao ay mamamatay tao at sila ay nagagawa ng ganung klase ng mga kasamaan. So para sila mapigil, meron ng pamahalaan diyan. At hindi naman natin na sila dapat parusahan din ng kamatayan din o para patayin din natin sila. So ngayon kung sila ay sumuko o nahuli ng buhay, hindi naman sila dapat parusahan din ng kamatayan. So tayo ay nag-a-adhere nga ng buhay para nga sa tayo magkaroon sa mabuting hain sa Diyos na tayo ay nagpapahalaga ng buhay. So pinahalaga natin yung buhay ng tao kahit pa sabihin natin na siya ay masama. So yung buhay yung pinahalaga natin dito at binibigyan ng importansya. Ngayon yung kaya may kaparusahan na kukulang na binibigay yung kapamahalaan natin sa pamamagitan ng kaparusahan na halimbawa death penalty. So hindi natin dapat parusahan ng kamatayan yung mga mamamatay tao o sino mang mga nakagagawa ng mabibigat na pagkakasala na dapat paparusahan sila ng kamatayan. So ngayon, napakabigat na pagkakasala niyan ng mga bagay na katatakot, mahirap maging biktima sapagkat napakasakit. Pero tayo ay bilang nananalig sa Diyos, tayo may malawak na unawa sa buhay, sa binigay din sa atin ng Diyos na tayo ay dati, yung ating pagkatao, mula sa simula na tayo ay nasa ilalim ng kasalanan, so tayong lahat ay wala na rin pag-asa, so binigyan tayong pagkakataon ng Diyos. Hanggang sa spiritual yun. So ngayon kung tayo ay dapat tayo magbigay din na maaaring yung mga taong yun ay kaya
sila ay nabubuhay pa sa ganung klase ng gawain nila, sapagkat sila maaari pinagbibigyan pa rin ng Diyos para mabuhay. So ngayon tayo bilang mga tao, maaari natin silang mapagbigyan mabuhay, makapagbagong buhay. Alam mo, doon sa loob ng kulungan. So ngayon, kung at hindi sila parusahan nung kamatayan, so sapat na yung sila ilagay mo doon sa isang bilibid prison para sila doon magbagong buhay para doon sa Diyos. Sabagat sila gumawa ng napabigat na pagkakasala. Hindi naman natin sila po pwedeng pabayaan bilang tayo ngayon nananalig si Diyos na sila naman ay pabayaan natin kakalat-kalat doon napapatay ng tao. Sabagat tayo mabait. Hindi naman ganun yun. Tayo ay kaya nga talaga ng gobyerno yung Diyos para dyan. So, syempre, natitigilin nila yun. Kaya lang, yung kaparusahan, paano natin sila parurusahan? Hindi lang pinatigil, syempre, kukulong mo yun. Kasi hindi mo na po pwede pawalan yun. So, kailangan dilagay mo siya dun sa area kung saan sila dapat ma-rehabilitate o sila ay mabago, ma-change yung isang tao. Depende sa pagkakasala, kung ikaw ay dapat doon ka na mamuhay sa populasyon na yon, doon ka na mamumuhay, ano ba, sa bilibid na lang. Hanggang sa ikaw ay ma-renew mo yung kaluluwa mo para sa Diyos. So, nasa sa tao yun na ikaw ay babaguhin ng pamahalaan niyo. Unless, pagpapakasama pa siya patuloy doon sa loob ng mundo. So, tayo dapat ay magkaisa doon sa pagbubuo ng mabuting magkaroon tayo ng mabuting pagkakaisa mula doon sa paghahari ng Diyos. So, kaya tayo sumunod doon sa aral ng mabuting balita at tayo magkakaroon sa mahusay na pamayanan. Huwag natin pamarisan yung mga mamamatay tao o gumagawa ng kasamaan. Mamuhay tayo ng mabuti. Ayon din sa aral ng mabuting balita. Kaya sinasabi, pakaibigin natin ng mabuti at suklaman natin yung masama. So, ganun lang kasimple yun. So, kung ganun, hindi ka makagagawa ng masama. So, magpairal tayo ng pag-ibig sa kapwa-tao at yan ay isang mahusay na mula sa ating puso upang hindi tayo makagawa ng kasamaan o hindi o ano ang uri ng mga hindi nais ng ating banal na Panginoon Diyos or even a common thing ay hindi mabuti sa ating kapwa-tao. Kaya sa golden rules. Wala sa golden rules ay mahuhugat mo lahat na tayo ay siyempre hindi mo gagawin sa kapwa mo, ay magagawin sa iyo. Mga tipong mga ganyan na mga bagay. Ngayon, kung halimbawa kasi sasabihin mo, open ka naman na parusahan ng kamatayan ng isang tao. So, kung ikaw nagkamali, pwedeng parusahan ng kamatayan. Yung isa, so lahat nagkakasundo ng gano'n. So, hindi ba sa ganun yun na kahit pa sabihin, dapat natin sa isip, kung tayo naniniwala sa Diyos, na tayo bibigyan natin yung kalooban ng Diyos doon na pagkakaisa para tayo ay magpahalaga sa buhay. So, hindi porke halimbawa, tayo nagkakaisa na, halimbawa, maaari mong gawin, halimbawa, ako'y pumapayag na may death penalty, ako'y magkamali, ako'y paparusahan din ng gano'n. So, hindi magandang prinsipyo yun na dapat natin gawin ng isang tao para dyan sa usapin ng buhay kung nagkakamali. So, ang pinakailangan tayo ay yung sa Diyos na aral ay ating susundin kung paano natin i-manage yung mga nagkakamali. So, kung nagkakamali, nagbibigay pa rin tayo ng kahalagaan sa kanilang mga buhay kahit pa sila'y demonyo na yung kanilang ginagawa. So, ngayon, merong sinabi nga na gobyerno at meron silang bilibid, doon mo babaguhin yun. I-change mo sila ro. For God, or pwede pa sila makabalik sa lipunan. Halimbawa, ganun mga bagay. So, kaya dapat tayo ay mamuhay na maayos upang hindi tayo mahigay sa ganyang klase ng gawain at tayo ay huwag din maghusga ng ganong klase ng mga bagay. Laban sa ganong klase ng mga mamamatay tao rin na patayin din natin sila dahil mamamatay tao sila. So, nangyayari lamang yung mga bagay na halimbawa yung mamamatay tao, hindi mo na mamadali sa loob ng kulungan kasi lumalaban. So, yun yung sinasabi na isang malaking problema na nangyayari na yung mamamatay tao ay napapaslang din sapagkat sila hindi naman nagpapahuli ng buhay. Halimbawa, mayroong mga ganong klase na instance. At yung ating pamahalaan, maging makatotohanan doon. So, yung talagang anumang heinous crimes ay dapat ay huhulihin nila ito ng maayos at hindi rin nila basta magsasari sila na patayin nila yung anumang heinous crimes na maaaring ginagawa ng isang tao. So, yung muli ay sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotions sa inyong spiritual na pamumuhay
at kayo ay magkaroon ng kaligtasang espiritual. At tayo patuloy na gabayan ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahaging ito at kayo ay magabayan sa pagtalima ng mabuting balita at kaligtasang espiritual. At doon sa Interfaith Unity, sana tayo patuloy na magbuklo rin ng Banal na Santa Maria at tayo ay magkaisa sa Interfaith Unity sa bawat mga relihiyon. So tayo dapat ay magkaisa dyan upang tayo ay magkaroon ng unawaan sa isa't isa at hindi maging mitya no, kaguluhan, kundi tayo ay magiging ehemplo ng kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan at mabubuting aral ng ating mga reliyon sa buong mundo. So dapat ay ganoon ang maging nangyari. So at hanggang sa mula sa aming paniniwala Kristiyano, paniniwala sa Diyos, ay kami naniniwala na halimbawa kung tayo nagkakaisa na ganito tayo ay sa mabuti at hindi tayo nagkakagulan. Kung sa paniniwala ko rin na sa pagdating ng Banal na Panginoon, kunadat ng tayo rito na nagkakaisa, so malaki yung bagay na yun para tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual. Yun lamang, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.